Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 101. Napatingin si Marlon kay Jeric. Ano ang dapat nating gawin kapag dumating ang kanyang mga tauhan? Itali mo na lang ako. Pagdating nila, susubukan nilang patayin tayo. Kailangan mo lang maging mas mapagbantay, sagot ni Jeric. Mukhang nagdududa si Marlon. Pero kung gusto akong patayin ng pamilyang Palmer, tiyak na magpapadala sila ng kanilang mga eksperto dito. Mamamatay pa rin ako dahil mas marami ako. Marlon, sa tingin mo ba mag-isa lang akong dumating? Isang misteryosong ngiti ang lumitaw kay Jeric. Mukha. Napatingin si Marlon sa kanya. Nagdala ka ba ng mga eksperto? Oo naman. Naghihintay sila sa paanan ng bundok. Maaaring magpadala ang mga Palmer ng 10 eksperto o higit pa, ngunit sisiguraduhin kung walang babalik ng buhay, mayabang na sabi ni Jeric. Bakas sa mukha ni Marlon ang gulat. Pagkatapos, may naisip siya at nagtanong, Mr. Agosta, nagpadala ba si Mr. Carter ng Internal Force Marshalists para tulungan ka? Ang mga internal na Forte Marshalists ay tinatawag ng mga tao na tunay na kapangyarihan ng mundo. Nagtaglay sila ng panloob na mana. Kapag ginamit ng mga tunay na makapangyarihan ang kanilang panloob na mana upang palakasin ang kanilang mga katawan, maaari nilang gawin ang kanilang sarili na hindi masusugatan. Kapag na-activate na ng mga eksperto ang kanilang panloob na puwersa, malalampasan nila ang halos lahat. Maaari pa nilang punatan ang isang metal gamit ang kanilang mga kamay. Ang kapangyarihan ng panloob na puwersa ay sapat na hindi maarok. Ang isa ay magiging mas malakas sa suporta ng panloob. Mana. Siyempre, ang antas ng lakas na ito ay limitado sa mga pinaka-nakakatakot na internal force marshalists sa tuktok ng pyramid. Ngunit kahit na ang mga kakatungtong pa lamang sa hanay ng internal force marshalists ay mga daigdig na hiwalay sa mga ordinaryong external force marshalists. Ang mga external force marshalists ay malayong mas malakas at mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi sila katugma para sa internal force marshalists dahil sa kanilang kakulangan ng internal mana. Kung walang panloob na mana, hindi nila magagawa ang kanilang mga katawan na hindi masusugatan o sapat na malakas upang durugan ang mga metal na sasakyan gamit ang kanilang mga palad. Nang marinig ni Jeric na sinabi ni Jeric na titiyakin niyang mamamatay ang 10 o higit pang mga eksperto ni Wallace, hindi naintindihan ni Marlon na nagpadala si Denton ng Internal Force Martialist upang tulungan siya. Naturally, hindi hiniling ni Jeric sa mga Carters na magpadala ng mga eksperto para protektahan siya. Gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay. Wala siyang choice kundi ipagpatuloy ang pagsisinungaling niya. Sabi niya, oo, para hindi ka na mag-alala sa akin. Magkakaroon ng internal force martialist na lihim na nagpo-protekta sa akin. Biglang nagkaroon ng epiphany si Marlon. Hindi katakatakang wala siyang naririnig na tao sa labas kahit na natutunaw na niya ang kanyang mga tenga. Lumalabas na si Jeric ay pinuprotektahan ng isang internal force martialist. Sa sandaling pinigilan ng internal force martialist ang kanyang aura, kahit na ang external force martialist na tulad ni Marion ay hindi ma-detect ang kanyang pag-iral. Dahil si Jeric ay may tulong ng isang internal force martialist, walang dapat ikatakot si Marlon. Natuwa rin siya na nagpot-attack siya kay Jeric kanina. Kung hindi, malamang patay na siya ngayon. Kaso ang ekspresyon ni Marlon. Kinuha niya ang teapot at nilagyan ng laman ang baso ni Jeric. Mr. Agosta, uminom ka ng alak. Tumango si Jeric. Dinampot niya ang kanyang baso at masayang uminom ng alak na parang bisita. Alam niyang nagawa niyang kumbansihin si Marlon na pumunta siya para iligtas si Marlon. Para maging patas, nahanap ni Jeric ang pinagtatagwan ni Marlon at nalaman niyang gusto siyang patayin ni Wallace salamat sa kanyang God's Eye. Kaya naman nasabi niya ang lahat ng nangyari at hindi pa mangyayari, kaya nakuha niya ang tiwala ni Marlon. Pagkatapos ng kanyang tasa ng tsaa, sinabi ni Jeric, mayroon kang mga lubod dito, tama. Itali mo ako. Nakahanap si Marlon ng lubod mula sa vilya at itinali ang mga kamay ni Jeric. Siyempre, hindi niya itinali ng ganoon kahigpit ang mga kamay ni Jeric. Sa ganoong paraan, mabilis na makakalag ni Jeric ang mga tali kapag siya ay nasa panganib.
Matapos itali ang mga kamay ni Jerick, umupo sila sa sofa at naghintay. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang halos 40 minuto, isang sasakyan ang pumasok sa compound ng villa. Lalong lumalim ang pagdududa ni Marlon matapos marinig ang ingay ng ilang sasakyang paparating. Gusto man ng pamilya Palmer na kumpirmahin na nahuli nga ni Marlon si Jerick, hindi na nila kailangang magpadala ng napakaraming tao. Maya-maya, pumasok ang 10 lalaking nakaitim na suit. Lahat sila ay matangkad at malalakas ang noo at matalas na mata. Malungkot ang mga mukha nila. Ang pinuno ay isang lalaking nasa edad 40 na may mabagsik na ekspresyon. Napatingin siya kina Jerick at Marlon sa sofa. Agad na sinabi ni Marlon, "Mr. McAvoy, nandito ka na." Napakagalang ni Marlon sa lalaking kilala niya bilang Thomas McAvoy. Ang lakas ng huli ay pangalawa lamang sa lakas ni Emerson at ng kasambahay na si Cooper Merrill. Siya ay isang napakalakas na panlabas na puwersang militar sa Palmers. Nagulat siya na may ipapadala ang pamilyang Palmer ng napakalakas para lang kumpirmahin na nahuli si Jerick. Higit pa rito, ang iba pang 9 na lalaki na kasama ni Thomas ay mga external force martialists din, kahit na tila mas mahina kaysa kay Thomas. Ang pamilyang Palmer ay nagpadala ng halos lahat ng kanilang panlabas na puwersang militar dito. Natural, hindi inakala ni Marlon na nandito lang sila para ibalik si Jerick sa tirahan ng Palmer. Halata na ang lahat ng mga martialists na ito ay dumating upang patahimikin silang dalawa. Hindi sumagot si Thomas sa pagbati ni Marlon. Sa halip, malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing, "Mr. Pinapunta ako ni Palmer para sunduin si Jerick. Dadalhin natin siya ngayon." Napatingin si Marlon kay Jerick. Walang sinabi ang huli, ni hindi man lang siya binigyan ng anumang pahiwatig. Kaya, sinabi niya kay Thomas, "Mr. McAvoy, mangyaring magpatuloy." Tiningnan ni Thomas ang dalawang eksperto sa tabi niya. Mabilis na humakbang ang dalawang eksperto at hinawakan ang nakatali na si Jerick. Mula sa sofa, nagkunwaring nagpupumiglas si Jerick at sumigaw, "Anong gusto mo? Labag sa batas ang pagkidnap." "Shut up him. Masyado siyang maingay." Galit na sabi ni Thomas. Kaagad, isang lalaking nakaitim na suit ang naglabas ng isang rolyo ng tape at pinunit ang isang piraso. Idinikit niya iyon sa bibig ni Jerick para pigilan siyang makagawa ng anumang ingay. Dalawang lalaki ang nag-escort kay Jerick sa gilid. Hindi umalis si Thomas sa villa. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kanang kamay at sinabing, "Patayin si Marlon." "Oo, boss." Sabay-sabay na kumilos ang 8 external force martialists at pinalibutan si Marlon. Ang mga mata ni Marlon ay kumikinang sa matalim na liwanag. Naglalabas din ng malakas na aura ang kanyang katawan. Nagulat pa siya na tama ang hula ni Jerick. Totoong gusto siyang patahimikin ng pamilya Palmer matapos marinig na nadakip si Jerick. Napakalupit ng pamilya Palmer. Matalim na tumingin si Marlon kay Thomas at nagtanong, "Mr. McAvoy, ano ito? Hindi ba tayo magkampi?" Ngumisi si Thomas. "Kami, ngunit iyon ay bago ako dumating dito at natiyak na nahuli mo si Jerick. Pero from this moment on, hindi ka na isa sa amin. Isa ka lamang walang kwentang pawn at ang tanging patutunguhan mo ay kamatayan." "Thomas." Sinabi ni Mr. Palmer na ipapadala niya ako at isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Thomas. "Mr. Iniisip ni Palmer na mas mabuti kang pumunta sa langit. Pagkatapos lamang ay magiging tunay na kalmado ang pamilya Palmer. Para naman kay Marco, sa tingin namin ay mas mabuting aipakin siya sa mga petang sa karagatan." Sa wakas, dagdag pa niya, "Sige, oras na para makilala mo ang iyong gumawa. Mga lalaki, patayin siya." Kasunod ng biglaang utos ni Thomas, ang 8 ekspertong nakapaligid kay Marlon ay naglunsad ng kanilang kidlat mabilis na pag-atake. Kabanata 102. Napakainit ng apoy ng puot na nag-aalab sa puso ni Marlon na halos masunog siya. Hindi niya akalain na papatayin siya ni Wallace sa sandaling wala na siyang silbi sa kanya, tulad ng hinulaan ni Jerick. Pinakapuot sa lahat. Gusto ni Wallace na itapon si Marco sa dagat para pakainin ang mga petang. Napakawalang prinsipyo.
Dihahan si Marlon laban sa 8 dalubhasa, ngunit punong-puno siya ng puot kaya hindi siya natakot. Agad niyang ginamit ang kanyang palad para labanan ang mga papasok na atake. Sa isang iglap, nagsimula ng matinding labanan si Marlon at ang 8 eksperto ng pamilya Palmer. Binalot ng anino ng kamao ang buong sala. Nakakamangha ang tunog ng magkasalubong na mga kamao at palad. 2 eksperto mula sa pamilya Palmer ang tinamaan ng mga palad ni Marlon at tumalsik ng dugo. Ngunit sa kabila ng pambihirang katapangan ni Marlon dahil sa puot, isa lang siyang tao. Ang kabilang panig ay may 8 eksperto. Daig siya sa bilang, kaya nataman din siya ng palad ng Palmer family expert sa matinding labanan. Umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang labi. Habang nag-aaway sila, mas nahulog si Marlon sa isang hindi magandang posisyon. Unti-unti siyang lumipat mula sa opensa patungo sa depensa. Ilang sandali lang ay natalo na siya. Pinag-krus ni Thomas ang kanyang mga braso at pinanood ang labanan na may malamig na ngiti. Kahit anong laban ni Marlon, isa lang siyang matanda na nahihirapan bago siya mamatay. Hindi niya matatakasan ang nalalapit niyang kapahamakan, naisip niya. Habang pinagmamasdan ni Thomas ang 8 ekspertong papalapit kay Marlon na may mapang-asar na ekspresyon, may narinig silang kung anong humihiwa sa hangin. Napuno ng gulat ang mga mata ni Thomas. Ano ang tunog na iyon? Ang susunod na alam ng sinuman, isa sa mga eksperto sa pamilyang Palmer na nakapalibot kay Marlon ay nahulog sa sahig na may kahabag-habag. Sigaw. May butas ang likod niya at umaagos ang dugo na parang binaril. Ito ay isang malagim na tanawin. Nanlaki ang mga mata ni Thomas sa gulat. Nagtaka siya, paano ito posible? Bago pa mabawi ni Thomas ang kanyang sentido, umalangaw na naman ang hangin-cutting sound sa pagkakataong ito, sa puro paraan. Nagpatuloy ang mga tunog habang ang mga bala ay tumagos sa katawan ng iba pang 7 eksperto sa pamilya Palmer. Napahiyaw sila at sunod-sunod na bumagsak sa sahig. Sa isang iglap ay bumagsak sa sahig ang 8 eksperto na kumubkob kay Marlon. Walang pagbubukod, ang kanilang mga likod at dibdib ay may butas sa mga ito, at ang dugo ay bumulwak. Para silang binaril. Bawat isa sa kanila ay namatay sa sahig. Namutla ang mukha ni Thomas dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala. 8 eksperto mula sa Palmers ang namatay ng ganoon lang. Sa pag-alala sa hangin pagputol ng mga tunog ngayon, naalala niya ang panloob na mga bala ng kapangyarihan ng mga internal force martialists. Tanging ang kapangyarihan na nag-iiwan ng bakas. Ng internal force martialist ang internal mana ay maaaring makasakit at makapatay ng tao mula sa malayo at wala. Mayroon bang internal force martialist sa villa na ito? Napuno ng gulat ang ekspresyon ni Thomas. Kahit na siya ay isang makapangyarihang panlabas na puwersang militar mula sa Palmers, siya ay walang kabuluhan sa harap ng isang panloob na puwersang militar. Sa harap ng isang panloob na puwersang militar, ang isang panlabas na puwersang militar na tulad niya ay mapapatay lamang. Kaya naman natakot siya. Tumingin siya sa paligid at kinuyam ang kanyang kamao. Nagkunwari siyang kalmado, pero nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Hindi ko alam na may internal force martialist pala dito. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Aalis na kami agad." Si Thomas ay hindi nang ahas na manatili, hindi kasama ang isang panloob na puwersang militar sa paligid, umaatake ng palihim. Ang una niyang naisip ay tumakas. Samantala, ang 2 eksperto sa pamilya Palmer na nakahawak kay Jerick ay namutla sa takot. Una, nakita nilang namatay ang 8 kasama nila sa isang iglap. Pagkatapos, narinig nila si Thomas na nagsasalita tungkol sa isang internal force martialist. Agad nilang binitawan si Jerick at naglakad papunta sa tabi ni Thomas, gustong tumakas para sa kanilang buhay. Biglang napaungol si Marlon sa kakatawa. "Thomas, akala ko gusto mo akong patayin. Bakit ka tumatakbo ngayon? Sa tingin mo ba maaari kang tumakbo kasama ang isang internal force martialist dito?" Ang dahilan ng kanyang pagtawa ay ang kanyang malapit kamatayan sa kamay ng 8 eksperto ng pamilya Palmer. Bago niya namalayan ay nagsimulang lumitaw ang mga madugong butas sa dibdib ng 8 eksperto. Isa-isa silang nahulog na halatang patay na.
Sa sandaling iyon ay alam niyang gawan ng internal force Marty A-list ang kasama ni Jerick. Nang makita si Thomas at ang natitirang dalawang eksperto sa pamilyang Palmer na natakot sa kanilang talino, labis na natuwa si Marlon. Kaya naman, hindi lang siya tumawa ng baliw, ngunit binyantaan din niya si Thomas at ang iba pa na parang Death Reaper. Lalong nagpanik si Thomas at ang dalawa pa. Nararamdaman nila ang kamatayang paparating sa kanila. Sa sobrang takot ay halos hindi na sila makahinga. Pagkatapos, hindi nakayanan ng isa sa mga eksperto ang matinding pressure at nagkusa na tumakas. Kasunod nito ay tumakas din ang isa pang eksperto. Napatingin si Thomas sa dalawang eksperto na nakatakas. Kahit na ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang pagtakas ay mapanganib, ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nagpasya pa rin sa kanya na makipagsapalaran. Kung nagtagumpay siya sa sugal na ito, mabubuhay siya. Kaya, lumabas si Thomas at tumakas sa kanyang pinakamataas na bilis. Biglang umalangaw muli ang tunog ng kung ano sa hangin. Naririnig niya ang malakas at malinaw na pagtagos ng bala sa kanyang katawan. Tumalsik ang dugo sa kung saan-saan habang umaalingaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Sunod-sunod na bumagsak sa sahig si Thomas at ang dalawang eksperto sa pamilya Palmer. Itong turn, hindi na sila kumikibo. Kahit patay na sila ay dilat pa rin ang kanilang mga mata na parang namatayan ng panghihinayang at sama ng loob. Gulat na gulat din si Marlon nang makitang ito. Di nagtagal pagkatapos niyang marinig ang huni ng hangin, si Thomas at ang dalawa pa ay bumagsak na patay sa sahig, na parabang hindi sila makatakas sa mga kamay ng Death Reaper. Parang napatay ang tatlo sa isang kisap mata. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi niya alam kung kailan umatake ang salarin o kung saan siya umatake. Napuno ng pagkabigla ang puso niya. Palaging may mas mahusay kaysa sa iyo. Dahil dito, napagtanto niya na may pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at ng nakatagong ekspertong ito. Salamat sa pagligtas mo sa akin, sir. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Puno ng paggalang ang mukha na ibinaba ni Marlon ang ulo at ibinaling ang nakakuyom na kamao sa pintuan. Sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, iligtas mo ito. Hindi siya magpapakita sa sarili niya. Tumangala si Marlon at nakita niyang nakalas na si Jerick sa kanyang mga kamay. Natanggal na ang tape sa bibig niya. Mr. Agosta, ayos lang kung hindi siya magpakita, but please thank him in my stead. Lumapit si Marlon kay Jerick, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit gusto niyang pasalamatan ni Jerick ang ekspertong ito sa ngalan niya ay dahil nailigtas siya ng eksperto mula sa pagkamatay sa kamay ni Thomas at ng mga eksperto sa pamilya Palmer. Okay, ipapasa ko ang iyong mensahe, sabi ni Jerick. Sa katunayan, walang eksperto sa lahat. Ang mga eksperto sa pamilya Palmer ay patay na nakahiga sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga butas. Napatay sila ng mana na pinakawalan ng finger flick ni Jerick. Walang nakakita nito o nagduda man lang sa kanya, dahil nakatali ang kanyang mga kamay, at may dalawang eksperto sa pamilyang Palmer na nanunood sa kanya. Walang nakapansin na palihim niyang inilabas ang mana gamit ang kanyang daliri para patayin ang kanyang mga kalaban. Biglang sinabi ni Marlon, Jerick, wala pa rin akong kadiliman sa lahat kung hindi dahil sa iyo. Hindi lang sana ako naging chess piece ng iba, pero namatay din ako nang hindi alam kung bakit. Salamat sa pagsabi mo sa akin. Simula dito, hindi na tayo magkaaway. Sinabi niya ito dahil iniligtas ni Jerick ang kanyang buhay. Dahil nailigtas na ni Jerick ang kanyang buhay, hindi na siya makapaghiganti kay Jerick. Kahit galit ang pamilya Chapman kay Jerick, hindi na siya kinasusuklaman ni Marlon. Hindi kayang suklian ni Marlon ang kabaitan ng isang gawang kasamaan. Tumango si Jerick. Okay, wala naman akong matinding galit sa'yo. Sinusubukan mo lang bayaran ang pamilya Chapman. Kung ililigtas mo si Marco ngayon, nabayaran mo na sana ang utang mong pasasalamat at hindi mo na kailangang magtrabaho pa para sa kanila. Sumikip ang mukha ni Marlon. Naalala niya kung paano inutusan ni Wallace si Thomas at ang iba pang mga eksperto na patahimikin siya. Natural, magpapadala rin siya ng mga tao para harapin si Marco. Kasalukuyang nasa isang bar sa sentro ng lungsod si Marco.
Hindi ba magiging madali para sa mga Palmer na mahanap siya? Agad na kinuha ni Marlon ang kanyang phone para tawagan si Marco at paalalahanan na mag-ingat. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Kasama niya si Wallace. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa Eastport. Sabi ni Jerick. Nagulat si Marlon. Silangan daungan. Tumango si Jerick. Hateng gabi ngayong gabi, ipapadala nila ang iyong Mr. Chapman sa isang barko. Kabanata 103. Gulat na tanong ni Marlon, paano mo nalaman na nasa Eastport si Marco? Ang silangang daungan ay ang pinakamalaking sa Oakhaven. Bago ako pumunta dito, sinabi na sa akin ng pamilya Carter ang balita, sagot ni Jerick. Nagpadala si Wallace ng isang tao para arestuhin si Marco. Nakakulong na siya ngayon sa isang bodega na pagmamay-ari ng kumpanya ng dayuhang kalakalan ng pamilya Palmer sa Eastport. Pagkarinig nito, naunawaan ni Marlon kung bakit alam ni Jerick na nagtatago siya sa isang villa sa mga suburb pati na rin ang gustong patahimikin ng pamilya Palmer. Dapat natutunan ni Jerick ang lahat ng ito mula sa mga Carters. Ang mga Carters lamang ang may kakayahang makuha ang impormasyong ito mula sa Palmers. Kaya naman, hindi nagduda si Marlon sa mga salita ni Jerick sa pinakamaliit. Jerick, salamat sa pagsasabi nito sa akin. Pupunta ako dyan ngayon, sabi ni Marlon. Pinigilan siya ni Jerick. Sandali lang. Marco sa Warehouse B2 sa Eastport. Ngayong gabi, isang 2.300-pound cargo ship na kabilang sa kumpanya ng dayuhang kalakalan ng pamilya Palmer ay aalis mula sa daungan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, personal na bibisitahin ni Wallace ang bodega, at si Marco ay lihim na ililipat sa cargo ship. Seryosong tumango si Marlon. Well noted, Mr. Agosta. Pagkatapos, lumabas na siya ng villa. Ganoon din ang ginawa ni Jerick. 4 na sasakyan ang nakaparada sa labas. Bukod sa Mercedes ni Jerick, ang 3 pa ay minamaneho ni Thomas at ng mga eksperto sa pamilyang Palmer. Nakabukas ang mga trunk ng mga sasakyan ni Thomas, at may mga lata ng gasolina. Napakunot ang noo ni Marlon nang makita ito. Tama si Jerick. Si Thomas at ang mga eksperto sa pamilyang Palmer ay nagpaplanong sunugin ang villa at sirain ang mga ebidensya matapos silang patayin. Pagkatapos, naisip ni Marlon na si Thomas at ang mga eksperto ay patay na. Mas mabuting sunugin ang villa at sunugin ang kanilang mga katawan sa loob nito. Sa ganoong paraan, walang natitira pang ebidensya. Agad siyang kumuha ng ilang lata ng gasolina sa trunk ng sasakyan at ibinuhos sa mga bangkay sa loob ng villa. Pagkatapos, sinindihan niya ang lighter at itinapon sa loob ng villa. Bumagsak. Agad na nilamon ng apoy ang mga katawan at ginawang dagat ng apoy ang sala. Sa wakas, tumingin si Marlon kay Jerick at sinabing, sa susunod. Magkita tayo mamaya, sabi ni Jerick. Sumakay si Marlon sa kotse ni Thomas at pinaandar ito. Pagkatapos Marlon Leffy, si Jerick ay sumakay din sa kanyang Mercedes at nagmaneho. Just na ng gabi nang makabalik siya sa palazzo. Ipinaroda ni Jerick ang sasakyan at pumasok sa loob. Nasa ikalawang palapag ang kanyang kwarto. Nang madaanan niya ang silid ng kapatid na si Everly sa ikalawang palapag, narinig niya itong nakikipag-usap kay Claire. Naririnig pa niya ang mga tawanan nila paminsan-minsan. Hindi siya kumatok sa kanilang pintuan. Sa halip, pumasok siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at umupo sa sofa. Pagkatapos ng isang paglalakbay sa mga suburb, sa wakas ay nagawa niyang tumira kay Marlon. Ngayong inaasikaso na niya si Marlon kay Wallace para sa kanya, wala na siyang kailangang gawin. Ipinaalala nito sa kanya na dapat ay nakarating na si Marlon sa Eastport. Kung nailigtas niya si Marco at naghiganti kay Wallace. Pagkatapos, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Jerick nang i-activate niya ang kanyang God's Eye ang Eastport, ang pinakamalaking daungan sa Oakhaven, ay agad na lumitaw sa kanyang paningin. Kahit na ang daungan ay hindi kasing abala noong araw, nakikita pa rin niya ang mga tao sa mga sasakyan at barko na nagtatrabaho sa magdamag. Sa sandaling ito, maraming paninda ang nakatambak sa Warehouse B2, ang bodega na kabilang sa dayuhang kalakalan ng pamilya Palmer. Kumpanya.
Ang mga kalakal ay nakaimpake sa hugis parihaba na mga kahon na gawa sa kahoy, na nilayo na ipadala sa ibang bansa. Si Wallace ay nasa loob ng isang opisina sa bodega, humihit-hit ng tabako at pinupuno ang silid ng usok. Kasama niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit at nakakurbata at ilang bodyguard na naka-black suit. Si Marco, na ang mga kamay at paa ay nakatali at ang bibig ay tinatakan ng tape, ay nakahiga sa sahig. Mukha siyang nagpapanik. Nakikipag-inuman siya sa ilang magagandang babae sa isang bar nang dinala siya ng ilang malalaking lalaki. Dinala nila siya rito, itinali ang kanyang mga kamay at paa, at nilagyan ng tape ang kanyang bibig. Maya-maya, lumitaw si Wallace. Hindi niya maintindihan kung bakit may magdadala sa kanya dito ni Wallace. Itinali pa siya ng mga tauhan ni Wallace at tinataka ng tape ang bibig. Gusto niyang tanungin si Wallace, ngunit nakatatak ang kanyang bibig. Nakakagawa lang siya ng ilang hindi malinaw na tunog. Hindi man lang siya nilingan ni Wallace. Sa halip, tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit. Adrian, siguraduhin na ang paghahatid ng mga kalakal sa Greendale ngayong gabi ay walang aberya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit ay ang warehouse manager. Matagumpay na sumagot si Adrian, "Huwag kang mag-alala, Mr. Palmer. Hihilingin ko sa mga manggagawa na i-discarga ang mga paninda sa alas-il. Makakapaglayag tayo sa oras sa 12 sharp." Tumango si Wallace. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco at sinabing, "Ilagay mo siya sa isang kahon at sakay siya kasama ng mga paninda. Kapag nasa dagat ka, itapon mo siya sa tubig." Sinulyapan ni Adrian si Marco na may matalim na tingin at sumagot, "Oo, Mr. Palmer. Okay, pwede ka nang bumalik sa trabaho." Ikinaway ni Wallace ang kanyang kamay. Pumayag naman si Adrian at lumabas ng opisina. Narinig ni Marco na ilalagay siya ni Wallace sa isang kahoy na crate, isakay siya kasama ang mga kalakal, at pagkatapos ay itatapon siya sa dagat. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at patuloy siyang gumagawa ng hindi malinaw na ingay. Gusto niyang itanong kung bakit gusto siyang patayin ni Wallace. Ngunit hindi siya makapagsalita. Nakangiting tumingin sa kanya si Wallace. "Huwag kang mag-alala. Ang iyong kaaway, si Jerick, ay patay na. Maaari kang malayang umalis sa mundong ito." Sa kapayapaan. Mga mata ni Marco lumaki sa galit. Nagpumiglas siya at napaungol, ngunit hindi siya pinansin ni Wallace. Tiningnan niya ang 4 na bodyguard sa opisina at sinabing, "Ilagay mo siya sa kahon at itago ang takip." "Yes, Mr. Palmer," sagot ng mga bodyguard. May parihabang kahon sa sahig ng opisina. Mukhang pinaghandaan ito para kay Marco. Binuksan ng mga bodyguard ang takip ng kahon at inilagay si Marco sa loob sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Lumiko si Wallace sa kanyang executive chair, malayo ang tingin sa mga bodyguard. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang kay Thomas. Numero. Nagpatuloy siya sa paghithit ng kanyang tabako habang naghihintay. Paumanhin, ngunit hindi available ang numero na iyong nadial. "Pakisubukang muli mamaya," sabi ng isang boses sa telepono. Kumunot ang noo ni Wallace. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Si Thomas ang namamahala sa pagpapatahimik kina Marlon at Jerick. Hindi makatuwiran na hindi siya makontak sa oras na ito. May nangyari ba kay Thomas at sa iba pang mga eksperto? Mukhang hindi ito malamang. Gaano man kakilakilabot si Marlon ay isa lamang siyang external force martialist. May mga 10 external force martialist si Thomas na kasama niya. Paano kaya siya matatalo kay Marlon? Habang nag-aalala si Wallace tungkol dito, ang mga bodyguard sa opisina ay bumagsak sa sahig na may muffled groans. Umikot-ikot si Wallace sa kanyang executive chair. Sa kanyang pagtataka, isang nakamaskara na matandang naka-gray ang pumasok sa opisina nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang mga bodyguard ay natumba sa sahig, nawalan ng malay. Tumingin si Wallace sa nakamaskara na matanda at sumigaw sa takot, "Marlon Salazar." Kabanata 104. Ang nakamaskara na matanda na pumasok sa opisina ng bodega ay walang iba kundi si Marlon. Dumating siya dahil sinabi sa kanya ni Jerick na si Marco ay nakakulong sa warehouse B2 sa East Fort.
Kaya naman, dumiretso siya sa daungan at natagpuan ang bodega. Bimaraming kalakal. Maraming manggagawa sa bodega, ngunit ito ay isang malaking lugar na puno ng marami. Si Marlon, isang external force martial list, ay madaling sumingit sa loob ng bodega nang hindi nakita. Nang pumasok siya sa opisina, nakita niya ang ilang bodyguard na naglalagay ng nakatali na si Marco sa isang kahon na gawa sa kahoy. Agad siyang kumilos at nawalan ng malay. Ang dahilan kung bakit nagawang patumbahin ni Marlon ang mga bodyguards ay dahil pinadala ni Wallace ang halos lahat ng external force martialists niya para patahimikin sina Marlon at Jerick. Naisip ni Wallace na walang kabuluhan ang kanyang plano. Kaya't iilan lamang ang kanyang mga ordinaryong lalaki bilang kanyang mga bodyguard, kahit na ang anumang panlabas na puwersang martialists. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Marlon na madaling patumbahin ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ayusin ang mga bodyguard, isinara ni Marlon ang pinto ng opisina. Hindi siya nagmamadaling kumilos laban kay Wallace. Anong gusto mo? Kinakabahang tanong ni Wallace. Tumawa si Marlon. Wallace, para kang ahas. Hindi ako makapaniwala na pinaplano mo kaming patahimikin matapos akong gamitin para patayin si Jerick. Alam ni Wallace na nabigo si Thomas at ang iba pa. Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Marlon, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Magkano ang gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo. Sa mga oras na ito, ang tanging naiisip niya ay ang paggamit ng pera para kumbansihin si Marlon na hayaan siyang mabuhay. Hindi pagkakaunawaan. Sinubukan mo lang kaming patayin. Don't tell me sa tingin mo magiging maayos ang lahat basta bigyan mo kami ng pera. Ngumisi si Marlon sa malamig na boses. Nang makita ang pagtanggi ni Marlon na sumuko ay agad na nagbago ang ekspresyon at ugali ni Wallace. Kapag sinaktan mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Gagawin talaga ng pamilya ko ang lahat ng puwersa nito para tugisin kayo ni Marco. Handa ka bang sumama sa akin? Tumawa si Marlon. So ano? Papatayin pa kita. Kung hindi, mamamatay tayo for sure. Ang kanyang mga mata ay biglang naging mabangis, at ang kanyang buong katawan ay sumambulat na may napakalaking layunin ng pagpatay. Pakiramdam ni Wallace ay parang pinipiga ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay paparating na sa kanya ang kamatayan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin, "I-save." Ngunit bago pa niya matapos ang paghingi ng tulong, isang matalas na patalim ang tumama sa kanya. Bang! Ang liwanag na tumatalbog sa talam ay nakasisilaw at nakakabigla. Dilat ang mga mata ni Wallace at nanlaki ang kanyang mga pupil. Unti-unti, nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay niya. Tumagilid ang ulo ni Wallace at tumigil siya sa paggalaw sa kanyang executive chair. Biglang may lumabas na linya ng dugo sa lalamunan niya. Pakapal ng pakapal ang linya habang patuloy na umaagos ang dugo. Ang kanyang lalamunan ay laslas sa isang laslas. Napatay siya sa isang welga. Si Marco na nakahiga pa rin sa sahig ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Hindi niya inaasahan na papatayin talaga ni Marlon si Wallace. Matapos patayin si Wallace, ginamit ni Marlon ang punyal sa kanyang kamay upang putulin ang mga lubad sa mga kamay ni Marcon at pinunit ang tape na nakatikip sa kanyang bibig. Pagkatapos ay hinailan niya ang takot na si Marco palabas ng opisina. Samantala, nagkontrata ang mga pupils ni Jerick. Bumalik siya sa kanyang kwarto sa villa mula sa pinangyarihan ng pagpatay sa bodega sa Eastport. Totoo nga, pumunta si Marlon sa Eastport at pinatay si Wallace na may balak na patayin siya at si Marco. Tila ang balita ng pagkamatay ni Wallace ay magugulat sa lahat sa Oakhaven bukas. Gayunpaman, hindi nakiramay si Jerick sa pagkamatay ni Wallace. Siyempre, walang makakaalam na ang dahilan kung bakit namatay si Wallace sa ilalim ng mga kamay ni Marlon ay dahil gusto niyang patayin si Jerick. Tumalikod si Jerick at nagmanipula ng ibang tao para patayin siya para dito. Nang makitang neresolba na ang usapin, humikab si Jerick at pumasok sa banyo para maligo. Pero paglabas niya, may napansin siyang mali. Una sa lahat, may mahinang bango sa hangin. Parang pag-aari ng isang babae. Ngunit wala pang babae ang tumuloy sa kanyang silid. Paanong nagkaroon ng ganoong bango? Naalala niya ang isang bagay, tumingin siya sa kanyang kama.
Natigilan siya nang makitang may nakasuot na babae. Claire, bakit ka nasa kama ko? Di ba dapat kasama mo si Everly? Tanong ni Jeric na nagtatakang nakatingin kay Claire. Ang babae sa kama ay si Claire. Nakasuot siya ng karton na pijama na pagmamay-ari ni Everly. Ngunit kahit na ang gayong cute na pijama ay hindi tugma sa kanyang mapang-akit na figure. Pinapa-sexy niya ang mga ito kaysa sa cute. Ang duality of cuteness and sexiness, pureness and suggestiveness, parang nag-fuse perfectly sa kanya. Bukod dito, siya ay nakahiga sa kanyang gilid, na ang kanyang katawan ay bumubuo ng isang mapang-akit na hugis sa kama. Dahil dito, si Jeric, na noon pa man ay naniniwala sa kanyang sarili na isang maginoo, ay hindi manatiling kalmado. Ano bang balak ni Claire? Bakit siya nasa kwarto niya imbes na manatili sa kwarto ni Everly? Hindi ba siya natatakot na patulugin lang siya nito? Sa pagharap sa kanyang pag-aalinlangan at pagtatanong, tinitigan siya ni Claire ng diretso at matamlay na sinabi, Jeric, hindi ba pwedeng makipag-heart-to-heart talk sa iyo? Isang heart-to-heart talk. Iniisip ni Jeric kung kailangan nilang magkaroon ng kanilang puso sa pusong pag-uusap sa isang kama sa lahat ng lugar. Ganun pa man, nakahiga na si Jeric, nakahilig ang katawan sa gilid. Isinandal niya ang ulo sa kaliwang kamay para tingnan si Claire. Medyo kakaiba ang magkaroon ng heart-to-heart talk sa kama, ngunit hindi ito imposible. Sumili ang ngiti sa mukha ni Jeric. Paano natin ginagawa itong heart-to-heart na bagay? Kanina, tinanong mo ako sa sala kung magugustuhan kita dahil lang sa pagpapanggap mong boyfriend ko. Let me give you my answer now, sabi ni Claire na kasing lambot ng tubig ang boses. Napakaamo nito na akala niya ay matutunaw ang kanyang puso. Tumawa si Jeric at kumpiyansang sinabi, sinasabi mo ba na gusto mo ako? Tumango si Claire at nahihiyang sinabi, oo. Tapos tatanungin kita, gusto mo ba ako? Siyempre, maganda ka at anak ng mayamang pamilya, sabi ni Jeric. Paanong hindi kita magugustuhan? Tapos maging couple tayo. Maging tunay na mag-asawa, di ba? Tumingin si Claire kay Jeric, kumikislap ang mga mata. Rob kunwari. Siya ay tumingin kaibig-ibig. Tumango si Jeric. Matagal ko nang gusto yan. Nag-aalala lang ako na hindi ka pumayag. Pero ngayong sinabi mo na, oo, mag-asawa na tayo mula ngayon. Bigla siyang napatingin sa labas ng bintana. Ang buwan sa labas ay mukhang partikular na maliwanag ngayong gabi. Tumingin siya pabalik sa kanya at sinabing, tingnan mo kung gaano kabilog ang buwan ngayong gabi. Sinasabi na ang bawat sandali ng gabi ay mahalaga. Hindi ba dapat nating pahalagahan ang magandang gabing ito? Tumango si Claire. Napangiti si Jeric at napaisip, Claire, oh, Claire, hindi ka pa rin mapapantayan sa lahat ng matatamis na usapan sa huli. Dahil sobrang dedicated at maganda ka, hahayaan kitang maging pangalawang girlfriend. Sa pag-iisip nito, nadama ni Jeric na isang panalo. Dahan-dahan niyang nilapit ang labi niya kay Claire. Akmang hahalikan siya nito, inilapat nito ang kamay sa labi nito. Jeric, sinong nagsabing hahalikan kita? Well, oras na para bumalik ako sa kwarto ni Everly para matulog, sabi ni Claire na bumangon sa kama. Natigilan si Jeric. Ang kapaligiran ay tumaas na hanggang sa puntong ito, at isang hakbang na lang ang layo nila para gawin ang tunay na bagay. Kasunod ng biglang pagseryoso ni Claire, nawala lahat ng dati niyang lamang. Sinabi pa niya kay Jeric na babalik na siya sa kwarto ni Everly para magpahinga. Gusto siyang tanungin ni Jeric kung bakit siya pumupunta sa kwarto niya kung sa kwarto naman ni Everly niya balak matulog. Claire, hindi ka ba magpapalipas ng gabi dito? Tanong ni Jeric na may pagtataka. Matamis na ngumiti sa kanya si Claire. Kanina lang kami naging totoong couple. Paano ako matutulog agad sa kwarto mo? Kapag nalaman ng pamilya mo, iisipin nilang easy girl ako. Magandang gabi. Pagkatapos, iniwan niya ang isang nakatulala na Jeric sa kama, lumabas ng silid, at isinara ang pinto sa likod niya. Matagal bago bumalik sa katinoan si Jeric. Ibig sabihin ba niloko siya ni Claire? Matapos itong pag-isipang mabuti, nagsimulang maunawaan ni Jeric ang nangyari. Malamang na pumunta si Claire sa kanyang silid at ginamitan siya ng honey trap para gawin siyang kasintahan.
How dare you trick me? Naisip niya. Ang masama pa ay napaglaruan ni Claire ang kanyang damdamin, para lamang siyang iniwan na mataas at tuyo. Masaya siguro para sa kanya. Isinusumpa niya na ang sinumang maglakas loob na manligaw sa kanya ay magiging kanya rin sa madaling panahon. Nagsimulang mag-curve ang labi niya sa isang ngisi. Kabanata 105. Nang bumangon si Jeric at lumabas ng kwarto niya kinaumagahan, nakita niya si Claire na papalabas din ng kwarto ni Everly. Nang makita niya ito, isang magandang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng may pagmamalaki sa kanya at sinabing, "Jeric, magandang umaga." Naalala ni Jeric ang panunukso nito sa kanya kagabi, kaya't lumapit ito sa kanya nang may ngiti sa labi. Umaga. Sumama ang pakiramdam ni Claire nang makita itong lumapit sa kanya na nakangiti. Pakiramdam niya ay may binabalak siya. Gayunpaman, noon ay araw na ngayon. Parang hindi siya nasa kwarto niya sa gabi. Wala siyang masyadong magagawa sa kanya. Naalala niya kung paano siya nagkusa na pumunta sa silid ni Jeric kahapon at nagplano na gawin itong kanyang tunay na kasintahan. Matagal na niya itong pinangarap. Sa isang maliit na panlilinlang, sa wakas ay natanto niya ang kanyang nais. Ito ay medyo hindi patas kay Jeric, bagaman. Ngunit alam niyang ang kanyang hitsura at background ng pamilya ay sapat na upang talunin ang karamihan sa mga kababaihan. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang maging kasintahan nito. Isa pa, talagang nagustuhan niya ito. Hindi niya akalain na mas mahal siya nito kaysa sa ibang babae. Habang si Claire ay masayang nag-iisip tungkol dito, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang baywang. Nanigas ang katawan niya. Hindi na kailangang sabihin, alam niya na ang braso sa kanyang baywang ay kay Jeric. "Jeric, anong ginagawa mo? Araw na ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang makita ito ng ibang tao," sabi ni Claire sa mahinang boses, na nagpoprotesta sa aksyon ni Jeric. Napangiti si Jeric. "Iniwan mo akong mataas at tuyo kahapon, hindi ba? Minamaliit talaga kita, Claire. Sino ang nag-iwan sa iyo ng mataas at tuyo? Kagabi, ako ay, nakikipag-heart-to-heart chat lang ako sa iyo." Nauutol na sabi ni Claire. Halata sa mukha niya ang guilt. "Hindi mo ba aaminin ang ginawa mo? Ayos lang. Magpapanggap akong hindi nangyari ang heart-to-heart talk natin. Tapos, totoong couple pa ba tayo ngayon?" Napatingin si Jeric kay Claire. Paulit-ulit na tumango si Claire. "Oo naman. Mag-asawa talaga kami. Mabuti, basta umamin ka," sabi ni Jeric. "Dahil mag-asawa tayo, ayos lang na yakapin kita, di ba?" Tuyong umubo si Claire. "Nasa bahay mo pa kami. Hindi naman tayo pwedeng magkayakap ng ganito, di ba?" Tumango si Jeric. "Oo, may katuturan iyon. Nakakahiyang yakapin sa bahay at hayaan ang lahat na makita kaming ganito." Nakahinga ng maluwag si Claire, sa pag-aakalang sa wakas ay naunawaan na niya ang punto nito. Sa wakas ay naunawaan na ni Jeric na hindi nararapat na yakapin o halikan sa harap ng ibabahay. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, yumuko si Jeric at binuhat siya. Natigilan si Claire ngunit mabilis na nanimbalik ang kanyang katinoan. Pagtingin kay Jeric, nagtatakang tanong niya, "Jeric, ano ang ginagawa mo?" Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jeric. "Di ba sabi mo mahihiya kang yakapin? Ako na lang ang magbubuhat sa'yo. Hindi ka na mapapahiya, di ba? Hahaha." Pagkatapos, si Jeric ay nagpakawala ng mapang-asar na tawa at bumaba sa hagdanan kasama si Claire sa kanyang mga bisig. Halos himatayin si Claire. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nakaramdam na siya ng sobrang kahihiyan sa braso nito sa bewang niya. Paano niya naiisip na hindi siya mapapahiya kapag yakapin siya nito? Alam niyang sinasadya niya ito. Pinatunayan ng kanyang pagtawa ang lahat. Isa lang siyang demonyo. Kahit marami siyang reklamo sa kanyang isipan, masaya pa rin siyang binuhat ni Jeric pababa ng hagdan. Si Harlan at ang kanyang asawang si Everly at Gerald ay nagkakape pagkatapos ng almusal sa sala. Gulat na gulat silang nagkatitigan habang binuhat ni Jeric si Claire pababa ng hagdan habang tumatawa na parang baliw. Nakabawi si Harlan at ang kanyang asawa, umubo ng 2 beses, at nagpatuloy sa pag-inom ng kanilang kape.
Nang magkamalay na si Everly ay itinikom niya ang nakanganga niyang bibig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at uminom ng kanyang kape tulad ng kanyang mga magulang. Si Gerald naman ay agad na inilipat ang tingin sa labas ng pinto. Sa kanyang anggulo, tanging ang mga panlabas na dingding ng patio lang ang nakikita niya. Pero mukhang malalim ang iniisip niya na parabang nakatitig sa makapidyo hiningang tanawin. Hindi na kailangang sabihin, ang lahat ay nagkunwaring hindi nakikita kung gaano kalapit sina Jeric at Claire. Gayunpaman, gusto ni Jeric na gawin nila. Binuhat niya si Claire sa kanyang mga magulang na umiinom pa rin ng kape na nakayuko. Mom, Dad, ito ang bago kong girlfriend, Claire. Agad namang nagtaas ng ulo si Harlan at ang kanyang asawa at awkward na ngumiti. Tumingin sila kina Jeric at Claire at sinabing, "Great. Natutuwa kaming nakahanap ka ng napakagandang girlfriend." Kahit na sinabi nilang natutuwa sila, lihim silang nag-aalala. Hindi ba nililigawan ni Jeric si Lillian? Itinapon ba ng anak nila si Lillian pagkatapos makilala si Claire? Sayang naman yun. Pagkatapos, karga-karga pa rin si Claire, lumapit si Jeric kina Everly at Gerald. Seryoso niyang ipinakilala sa kanila ang bagong girlfriend. Ngumiti ng malawak si Everly at sinabing, "Jeric, Claire, you are so loving. I wish you all the best." Tulad ng kanyang mga magulang, naisip din niya si Lillian. Kahit na pakiramdam niya ay napakagwapo rin ni Claire, gaano ba kasakit kung iiwan ng kapatid niya si Lillian ng ganoon na lang. Samantala, nakatingin sa kanila si Gerald na kumikibot ang sulok ng bibig. "Jeric, kahit na sa wakas nakuha mo na ang iyong babae. Kailangan mo ba talagang ipakilala sa akin habang karga-karga siya?" Naisip niya. Hindi ba alam ni Jeric na ito ay isang irresponsible at masakit na pag-atake sa mga single na lalaki? Hindi ba pwedeng pabayaan na lang siya ni Jeric? Gusto mang bugbugin ni Gerald si Jeric dahil sa pagyakap at pagpapakitang gilas kay Claire, tiniis niya ito dahil matalik niyang kaibigan si Jeric. Kaya, sabi niya, "Herrick, sa lahat ng mga lalaki na kilala ko, ikaw ang pinakasikat sa mga babae." Kabanata 106. Jeric, ibaba mo ako. Kasing pula ng mansanas ang mukha ni Claire. Hindi niya akalain na babuhitin siya nito pababa at formal na ipapakilala sa lahat. Tuwang-tuwa siya na sinabi nito sa kanyang pamilya na siya ang kanyang kasintahan, ngunit nakaramdam siya ng hiya dahil dinadala siya nito ng ganito. Alam niyang ginagawa niya ito dahil nanligaw siya sa kanya kagabi. Ngunit ngayon ay labis niyang pinagsisihan ito at hinding-hindi na mauulit. Anuman ang kanyang kahilingan, ngumiti lang si Jeric at sinabing, "Gusto rin kitang ihatid para makalanghap ng sariwang hangin at ihatid ka sa trabaho." Nanlaki ang mga mata ni Claire habang nag-iisip. Baliw ba siya? Sa sofa, hindi makapaniwalang tumingin sa mag-asawa ang mga magulang ni Jeric na sina Everly at Gerald. "Huwag naman sana kayong manligaw sa harap namin ha. Alam na namin na may relasyon kayo," naisip nila. This time, inabot ni Claire at kinurot ang braso ni Jeric. Napakasakit kaya napangisi si Jeric sa sakit. "Ibaba mo ako o kukurutin kita ulit," babala niya sa kanya gamit ang mahinang pananakot na boses. Pagkarinig nito ay agad niya itong ibinaba. Hindi niya talaga sinasadyang buhatin siya sa trabahong ganito. Nagbibiro lang siya. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob itong kurutin siya. Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Gerald si Everly sa paaralan, habang si Jeric ay naghatid sa kanyang mga magulang at Claire sa New Haven Commercial Plaza para magtrabaho. Pagdating nila, sinabi ni Jeric, "Tatay, Nanay, Claire, pupunta ako sa Elmwood. Hindi ako babalik hanggang bukas." Nalilitong tanong ni Harlan, "Anong negosyo ang mayroon ka doon?" Naalala agad ni Claire ang plano niyang maglunsad ng mga sangay ng Evermore Diner sa Oak Haven. Inaakala niyang pupunta siya sa Elmwood para lutisin ang mga problema sa supply ng pagkain at kumuha ng mga chef. Paliwanag ni Jeric sa kanyang mga magulang, "Actually I'm planning to open some branches of Evermore Diner in Oak Haven. Kailangan ko o kay Elmwood para ayusin ang supply ng pagkain. Pumunta ka." Noon lamang nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga plano. Natuwa sila. Ngumiti si Sofia at sumagot, "Mag-iingat ka." Tumango si Jeric.
Bumaba ng sasakyan ng kanyang mga magulang at si Claire. Nakatayo si Claire sa tabi ng bintana ng kotse at sinabi kay Jeric, "Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo." Tumango si Jeric. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala." Pagkatapos, nagmaneho siya palayo. Sa parehong araw, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Wallace Palmer ay dumating bilang isang bomba. Impyerno sa Oak Haven. Matapos suriin ang warehouse surveillance video sa East Fort, natuklasan ng pulisya na si Marlon ang mamamatay tao at agad na sinimulan siyang tugisin sa buong lungsod. Mula sa surveillance footage, natuklasan din ng pulisya na kinidnap ni Wallace si Marco Chapman, na natagpuang nakakulong sa isang kahon na gawa sa kahoy na nakatali ang mga kamay at paa at may tape ang bibig. Ito ang naging dahilan upang simulan din ng pulisya ang investigasyon sa mga Palmer. Bagamat napatunayan sa kalaunan ang kawalan ng kasalanan ng iba pang miyembro ng pamilyang Palmer, nakapipinsala ang sitwasyon ng pamilya pagkatapos ng investigasyon. Pagkaalis ng mga pulis sa kanilang estado, si Emerson ay nakaupo na may malungkot na mukha at lubos na galit sa sala kasama ang kanyang pamilya. Puno rin ng kalungkutan at puot ang mukha ni Benjamin. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama ang pinatay ni Marlon. Nakaupo din sa sala ang 2 tiyuhin at 3 pinsan ni Benjamin. "Tay, ipaghihiganti namin si Wallace. Dad, hindi natin siya dapat hayaang mamatay ng walang dahilan. Lolo, kailangan nating mahanap si Marlon Salazar at sirain siya." Parehong sina Russell Palmer at Herbert Palmer, pati na rin ang kanilang 3 anak, ay isa-isang nagpahayag ng kanilang galit kay Emerson. Bago namatay si Wallace, siya ang namamahala sa pananalapi ng negosyo ng pamilya, dahil sa sitwasyong ito, ang kanyang mga kapatid at pamangkin ay kailangang makinig sa kanya. Bagamat sila ang namamahala sa ilang maliliit na kumpanya na pag-aari ng pamilya, wala silang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Ngayong patay na si Wallace, bakante ang posisyon ng chairman, dahil dito sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang mga kapatid na kunin ang negosyo ng pamilya. Si Russell, Herbert, at ang kanilang mga anak ay lihim na natuwa, ngunit hindi sila naglakas loob na ipakita ito sa kanilang mga mukha. Sa huli, naglalagay sila ng mga pagpapahayag ng kalungkutan. Tinitigan ni Emerson ang kanyang 2 anak at sinabing, "Ipaghihiganti ko si Wallace. Ngayong wala na siya, kailangan ninyong alagaan ang kumpanya at siguraduhing maayos itong pinamamahalaan. Gayun din, babalik na ako sa pamamahala sa negosyo ng pamilya mula ngayon. Anumang pangunahing desisyon ay nangangailangan ng aking pag-aproba." Parehong inakala nina Russell at Herbert noong una na ibibigay ng kanilang ama ang kapangyarihan sa kanila, ngunit ito ay bumalik na siya ang namamahala sa negosyo ng pamilya, kaya medyo nadismaya sila. Wala silang pagpipilian kundi ang sumagot ng may pagsuko, "Oo, tatay. Ngayon, dapat kayong lahat ay bumalik sa trabaho," utos ni Emerson habang winuwagayway ang kanyang kamay sa kanyang mga anak at apo. Sumang-ayon si Russell at ang iba pa at umalis sa estado ng pamilya. Sa sala na lamang nananatili sina Emerson, Benjamin, at Cooper Merritt, ang mayordomo. Nasulya pa ni Emerson ang malungkot na mukha ni Benjamin at inaliw siya. "Dapat kang pumunta sa libing at makita ang iyong ama sa huling pagkakataon, gayunpaman, hindi ako sasama sa iyo. Kailangan mong sabihin sa kanya na magpahinga sa kapayapaan dahil ipaghihiganti mo siya." Tumayo si Benjamin mula sa sofa at humihikbi na sumagot, "I will, Lolo." Pagkatapos, tumalikod na siya at lumabas ng sala. Paglabas ni Benjamin sa pinto, nilingan ni Emerson si Cooper at nagtanong, "Nagpadala ka na ba ng tao upang suriin ang estado sa suburb?" Yumuko si Cooper at bumulong sa tenga, "Meron. Si Thomas McAvoy at ang iba pang mga eksperto ay sinunog hanggang sa abo. Inilibing ko na sila." Isang matalim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Emerson nang sabihin niya, "Kagabi, sinabi sa akin ni Wallace na nahuli ni Marlon si Jeric, kaya ipinadala niya ang halos lahat ng outsourced external force marshalists na nagtatrabaho para sa mga Palmer para patayin sila. Gayunpaman, pinatay sina Wallace at ang pangkat ng mga marshalists. Ngunit hindi sina Marlon at Jeric."
Bukod dito, may kaalaman si Marlon na si Wallace ay nasa loob ng bodega sa Eastport, na lubhang kainahinala. Baka may tumulong sa kanila. Ang mga mata ni Cooper ay naging kakilakilabot habang nagtanong, tinulungan ba sila ng mga Carters ng palihim? Nagdilim ang mga mata ni Emerson habang nagutos na may seryosong boses, wala tayong dapat patunayan. Dapat kang pumunta at alamin kung nasaan si Marlon ngayon. Kailangan din nating patayin si Jerick. Hanggat nabubuhay siya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Yumuko si Cooper ng may paggalang at sumagot, ako. Kabanata 107. Nang dumating si Jerick sa Elmwood, nanatili siya sa Milky Way Hotel, kung saan siya nagstay noong huling pagkakataon. Humigit kumulang 4 na oras ang biyahe mula Oak Haven hanggang Elmwood. Tanghali na siya dumating. Umupo siya sa sofa sa kwarto niya sa hotel at nag-dial ng numero. Matapos magring ang telepono saglit, narinig ang boses ng isang lalaking nalilito. Hello, sino ang tumatawag? Dave, ito si Jerick. Naaalala mo ba ako? Sagot ni Jerick. Tinatawag niya si Dave Thompson, ang iligal na anak ni Stuart Thompson, ang pinakamayamang tao sa Elmwood. Sa huling pagkakataon na nasa bahay ni Lillian si Jerick, dumating si Dave para guluhin siya. Noong panahong iyon, sinabi ni Jerick kay Dave na siya talaga ang anak sa labas ni Stuart. Lumuhad si Dave para pasalamatan siya at nakita siya bilang kanyang benefactor. Higit pa rito, pinigilan niya si Ian Thompson, na sinusubukang saktan si Jerick. Upang malutas ang problema sa supply ng pagkain ng Evermore Diner, bumalik si Galmore sa Elmwood upang hanapin si Dave. Gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Iyon ay dahil si Dave ang pinakamalaking pinuno sa Frost Home, kung saan matatagpuan ang Elmwood. Bilang karagdagan, si Stuart Thompson, ang ama ni Dave, ang pinakamayamang tao sa Elmwood at nagkaroon ng malaking network ng mga contact. Malaking tulong iyon kay Jerick sa kanyang gagawin. Siyempre naaalala kita, Mr. Agosta. Paano mo nakuha number ko? Masayang sabi ni Dave. Hindi niya makakalimutan kung paano siya tinulungan ni Jerick. Sino sa Elmwood ang hindi nakakakilala sa iyo? Madaling makuha ang iyong numero ng telepono, sagot ni Jerick. Ito ay talagang isang piraso ng cake para sa kanya. Hanggat na-activate niya ang kanyang God's Eye, makikita niya ang numero ng telepono ni Dave sa kanyang mobile phone. Gayunpaman, naniniwala si Dave na madaling makuha ni Jerick ang kanyang numero ng telepono mula sa iba dahil sa kanyang katanyagan sa Elmwood. Mr. Agosta, nasaan ka ngayon? Tanong niya sa telepono. Sabi ni Jerick, kakabalik ko lang sa Elmwood mula sa Oak Haven. Nandito ako ngayon sa Milky Way Hotel. Gusto kitang yayain na kumain ng tanghalian. Bumalik ka na sa Elmwood. Pupunta ako kaagad sa Milky Way Hotel. This will be my treat, mapagbigay na sabi ni Dave. Ngumiti si Jerick at sinabing, sige, salamat. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na. Okay, Mr. Agosta. Pagkatapos noon, binaba na ni Jerick ang tawag. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang silid sa hotel at nag-book ng isang pribadong silid para sa tanghalian. Makalipas ang halos 10 minuto, tumunog ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Dave. Kinuha ni Jerick ang telepono at sinagot, Hello, Dave, nandito ka, hindi ba? Nasa restaurant ako sa second floor. Nasaan ka? Tanong ni Dave sa telepono. Sinabi sa kanya ni Jerick ang numero ng silid na kinaroroonan niya. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumasok ka, sabi ni Jerick. Binuksan ni Dave ang pinto at pumasok. Siya ay tila ibang-iba sa kung sino siya noong huling beses na nakita siya ni Jerick. Siya ay nagpagupit ng kanyang mahabang kulot na buhok at nakasuot ng puting suit sa halip na isang itim na leather jacket. Nakasuot siya na parang isang negosyante. Mula nang mapilayan si Stuart sa isang aksidente sa sasakyan, sinanay na niya si Dave bilang kahalili niya. Hindi na lamang responsable si Dave sa pagbabantay sa mga bar o construction site. Mr. Tambo. Naglakad siya patungo kay Jerick at mainit na iniabot ang kanyang kamay. Hindi na siya mukhang cool killer. Sa sandaling siya ang naging kahalili ni Stuart,
hindi lamang niya binago ang kanyang hitsura kundi pati na rin ang paraan ng pakikisalamuhan niya sa mga tao. Nakipagkamay si Jeric sa kanya at nakangiting sinabing, "Kanina pa lang tayo nagkita, pero malaki ang pinagbago mo." Ngumiti si Dave at sumagot, "Natututo akong magnegosyo mula sa aking ama ngayon, kaya kailangan kong kumilos bilang isang negosyante." Sabi ni Jeric, "Matalino ka. Naniniwala ako na magiging matagumpay kang negosyante sa hinaharap." Ngumiti si Dave at sinabing, "Salamat sa papuri mo." Umupo silang dalawa. Si Jeric ay nag-order ng pagkain ng maaga. Sa oras na ito, isa-isang inihain ng mga waiter ng hotel ang mga pinggan. Bukod sa pagkain, umorder din siya ng mamahaling bote ng Lafite na nagkakahalaga ng $4,000. Medyo nagulat si Dave doon. Inakala niyang kaibigan ang tingin ni Jeric sa kanya, pero kung ganoon nga, hindi sana siya umorder ng ganoon kamahal na alak. "Nag-order ka ba ng mamahaling bote na ito para sa akin?" Tanong niya. Same time na tumango si Jeric. "Oo. May pangatlong tao ba dito bukod sa atin?" Matapos marinig ang kanyang kumpirmasyon, naantig si Dave. Kung hindi sinabi sa kanya ni Jeric na siya ang iligal na anak ni Stuart at gusto siyang saktan ni Lan, hindi niya maging kahalili ni Stuart. Ngayong inaliw siya ni Jeric ng ganoon kamahal na alak, itinuring niya itong kapatid. Aniya, estudyante ka, at hindi madali para sa iyo na kumita ng pera. Babayaran ko ito. Ngumiti si Jeric at tumanggi. Huwag mo akong maliitin. Hindi lang ako nandito para imbitahan kang uminom ng Lafite, pero gusto ko ring magnegosyo na nagkakahalaga ng $20 milyong kasama ka. Napatingin sa kanya si Dave na nagtataka. Pagkatapos ng mahabang paghinto, tinanong niya, "Nagbibiro ka ba?" Nahirapan siyang paniwalaan ito. Kinuha ni Jeric ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa sa harap ni Dave. Sabi niya, "Basahin mo." Kinuha ito ni Dave at binasa. Inabot siya ng kalahating oras para matapos itong basahin. Tumangala siya kay Jeric at hindi makapaniwalang nagtanong, "Gusto mong mag-set up ng isang kumpanyang bumibili ng pagkain at isang logistics fleet na may?" "Ako." Tumango si Jeric. "Gusto kong itayo mo ang kumpanya sa loob ng kalahating buwan at pumirma ng mga kontrata sa pagbili sa lahat ng mga magsasaka sa Frost Home. Ang lahat ng mga gulay na inaalok nila ay dapat may hatid sa lahat ng Evermore Diner sa Oak Haven sa loob ng 12 oras. Ang Evermore Group ay bibili ng kanilang mga gulay sa mga presyo sa merkado. Ikaw at ako ay kukuha ng 50% ng mga kita." Gulat na gulat pa rin si Dave. Tinanong niya, "Paano tayo makakakuha ng $20 milyong upang magsimula ng isang kumpanya?" "Bibigyan kita ng pera. Kailangan mo lang patakbuhin ang kumpanya. We'll split the company's shares equally," mahinang sabi ni Jeric. Natigilan si Dave. Naisip niya, bibigyan ako ni Jeric ng $20 milyong para magtayo ng isang kumpanya ng pagkain. Pagmamay-ari ko ang kalahati ng shares ng kumpanya nang hindi naglalagay ng kahit isang sentimo. Ito ay isang regalo mula sa langit. Kabanata 108. Alam ni Dave kung gaano kahirap makakuha ng $20 milyong. Kahit na ang kanyang ama ang pinakamayamang tao sa maliit na bayan na ito, hindi siya makakarating. Hanggang 20 milyon na walang utang sa bangko. Ngunit si Jeric ay isang estudyante lamang sa kolehiyo. Hindi makapaniwala si Dave na makakabuo si Jeric ng 20 milyon para magsimula ng isang kumpanya. Nang makita ang kanyang mukha na puno ng pagdududa, alam ni Jeric ang kanyang iniisip. Nagbiro siya, "Ano, natatakot ka ba na hindi ako makakakuha ng $20 milyong?" Awkward na ngumiti si Dave at sinabing, "Hindi naman kita pinagdududahan, pero sa pagkakaalam ko, college student ka lang. Paano ka magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Mukhang kailangan kong magpakita sa iyo ng isa pang kontrata." Pagkasabi niyon, kumuha si Jeric ng kontrata sa kanyang briefcase at inilagay sa harap ni Dave. Nakita ni Dave ang mga salitang, "Share Cooperation Agreement of Evermore Group," na nakasulat sa tuktok ng kontrata. Kinuha niya ang kontrata at sinimulang basahin. Pagbukas niya sa huling pahina, nakita niyang nakaon ang pirma nina Jeric at Claire. Nakatatak din ito ng selyo ng Carter Semiconductor.
Nagtataka siyang tumingin kay Jeric at nagtanong, si Carter Semiconductors ba ang taga-suporta ng Evermore Group? Bilang isang tech giant sa Oak Haven, ang Carter Semiconductors at ang pamilyang Carter ay kilala hindi lamang sa Oak Haven kundi pati na rin sa Invane. Kaya naman, nagulat si Dave nang makita ang mga pirma at selyo sa huling pahina ng kontrata. Makuha. Tumango si Jeric. Oo, ang pamilyang Carter ang taga-suporta ng Evermore Group. Ngayon alam mo na kung saan ako kukuha ng pera. Ngunit sa katunayan, ang 20 milyong dolyar ay kanyang sariling pera, at ginagamit lamang niya ang pamilya Carter bilang isang takip. Sa paggawa nito, sa isang banda, mas madaling makumbinsi si Dave, at sa kabilang banda, hindi siya magdududa sa pinagmulan ng pera. Bumili si Dave ng kanyang paliwanag. Kung gayon ang pamilya Carter ay magbibigay sa iyo ng pera. Tanong ni Jeric, ngayon, sa tingin mo ba ay posible para sa atin na magtatag ng isang kumpanya? Bakas sa mukha ni Dave ang pag-aalinlangan habang sinasabi, oo, pero gusto mong bilhin ko lahat ng gulay sa mga magsasaka sa Frost Home. Napakalaking halaga niyan. Kailangan ba ng Evermore Diner sa Oak Haven ang napakaraming gulay? Sumili ang ngiti sa mukha ni Jeric. Sa halip na pabulaanan si Dave, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang isang video. Panoorin mo muna itong video. Na-curious si Dave at nagtaka kung tungkol saan ang video. Napatingin siya sa cellphone. Sa video, nakita niya na ang Evermore Diner ay puno ng mga customer. Ang hindi kapanipaniwala ay ang lahat ng mga customer sa restaurant ay kumakain ng matako. Dinilat ni Dave ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasikat ang Evermore Diner. Maaaring isipin ng isa kung gaano karaming mga gulay ang kakailanganin kapag ang mga sanga ng Evermore Diner ay bukas sa buong Oak Haven. Tila nakakita si Dave ng daan patungo sa kayamanan. Nang makita ang kanyang nagulat na hitsura, alam ni Jeric na hindi na kailangang sabihin sa kanya kung bakit gusto niyang bilhin ang lahat ng mga gulay sa Frost Home. Sa katunayan, mayroon siyang pangmatagalang plano. Bagamat ang bilang ng mga gulay ay tila marami, hindi lamang sila maibibigay sa lahat ng Evermore Diner sa Oak Haven ngunit maaari ding ibenta sa mga lokal na pamilihan sa Frost Home. Siyempre, ito ay pansamantala lamang. Malapit nang sakupin ng Evermore Diners ang catering market sa Oak Haven at maging sa Vane, kaya mas maraming gulay ang kakailanganin. Binawi ni Jeric ang kontrata at ibinalik sa kanyang briefcase. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang kontrata, inilagay ito sa mesa, at sinabi kay Dave. Ito ay isang kontrata para sa aming kumpanyang bumili ng pagkain. Kung sa tingin mo ay walang problema, maaari na nating pirmahan ito ngayon. Kinuha ito ni Dave at binasa ng mabuti. Kung ito man ay ang kabisera ng kumpanya, ang proporsyon ng mga pagbabahagi, o ang mga karapatan sa pamamahala, lahat ng ito ay lubos na pabor sa kanya. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, pinagpopondohan mo ang pagtatatag ng kumpanya, ngunit binibigyan mo ako ng kapangyarihan sa pamamahala at kalahati ng mga bahagi. Ito ay tila hindi patas sa iyo. How about I ask my dad to invest 5 or 6 na milyon? Ano ang gagawin mo? Isipin. Umiling si Jeric at sinabing, hindi mo kailangang gawin iyon. Kakailanganin ka ng maraming pagsisikap upang iset up at pamahalaan ang kumpanya. At alam kong nagkaproblema lately ang real estate project ng tatay mo. Hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera para i-invest sa food company namin. Kung pinapatakbo mo ang kumpanya namin. Mukhang nagulat si Dave. Well, kikita ka ng malaki. Tapos pwede mong piyansahan ang kumpanya ng tatay mo o kahit mag-upgrade. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Jeric na nahirapan ang kumpanya ng kanyang ama dahil sa real estate project. Ito ay isang sikreto, at hindi malalaman ng mga tagalabas ang tungkol dito. Naisip niya na kailangang may talento sa negosyo si Jeric para malaman niya ang kalagayan ng kumpanya ng kanyang ama. Sa totoo lang, alam ni Jeric ang lahat ng ito hindi dahil sa kanyang talento sa negosyo kundi dahil sa kanyang God's eye. Pero hindi alam ni Dave ang totoo. Sa makatuwid, naisip niya na si Jeric ay makapangyarihan at hindi maarok.
Si Stuart ay nag-iisip kung paano may aalis ang kanyang kumpanya sa kumukulong real estate at i-upgrade ito. Gayunpaman, iyon ay mahirap makamit. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, imposible para sa kanya na mamuhunan ng 5 hanggang 6 na milyong dolyar sa kumpanya ng pagkain ni Jeric. Sinabi ni Jeric kay Dave na hanggat pinamamahalaan niya ng maayos ang kumpanya ng pagkain, hindi lamang siya maaaring kumita ng bilyon-bilyong dolyar kundi makakatulong din sa kumpanya ng kanyang ama mula sa gulo o mapabuti pa nga. Kumbinsido si Dave. Nalaman niya mula sa kontrata ng Evermore Group na ang pamilyang Carter ang makapangyarihang taga-suporta ni Jeric. Bukod dito, nakita rin niya ang video ng booming business sa Evermore Diner. Ang higit na ikinagulat niya ay hindi niya kailangang mamuhunan kahit 1 sentimo sa kanilang pagtutulungan. Sa madaling salita, binigyan siya ni Jeric ng pagkakataong kumita ng libre. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Nagdesisyon siya. Jeric, pipirmahan kita ng kontrata. Mula ngayon, sa tuwing kailangan mo ako, hindi na ako magdadalawang isip na dumaan sa apoy at tubig para sa iyo. Mariing sabi niya habang hinahampas ang dibdib niya. Alam ni Jeric na tapat si Dave sa kanyang mga kaibigan. Kapag nakumbinsi siya, gagawin niya ang lahat para sa kanila. Inabutan siya ni Jeric ng panulat at nakangiting sinabi, "We're business partners now. Hindi mo kailangang dumaan sa apoy at tubig para sa akin. Gagawin kitang mayaman at matagumpay na negosyante." Tinitigan siya ni Dave at bumulong sa sarili, isang mayaman at matagumpay na negosyante. Ang mga salita ni Jeric ay nagpaalab sa kanya. Hindi niya akalain na balang araw ay magiging matagumpay siyang negosyante. Ngunit, kahit papaano, nakumbinsi siya ng hindi matitinag na tingin ni Jeric na matutupad ang kanyang pangarap. Sa huli, pinirmahan ni Dave ang kanyang pangalan sa kontrata. Kabanata 109. Sa isang marangyang villa, nakaupo sa sofa sa sala ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot. Isinuot niya ang salamin niya at seryosong nagbasa ng kontrata. Ang malubha may sakit na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Stuart, ang pinakamayamang tao sa Elmwood. Umupo si Dave sa tabi niya habang nakatitig sa kanya. Mula nang pumirma siya ng kontrata kay Jeric sa hotel, hindi na siya mapakali kahit umuwi na siya. Ipinakita niya ang kontrata sa kanyang ama, na nagpapagaling sa bahay. Iniisip niya kung ano ang iisipin ng kanyang ama sa pakikipagtulungan niya kay Jeric. Matapos basahin ang kontrata, inilapag ito ni Stuart sa mesa at tinanggal ang kanyang salamin. Tinitigan ni Dave ang kanyang ama, gustong malaman kung ano ang iniisip nito. Tumangala si Stuart sa kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Maswerte kang nakatrabaho mo siya." Nang marinig iyon, napangiti si Dave. Inaprubahan ng kanyang ama ang kanyang pakikipagtulungan kay Jeric. "Nabasa ko na ang lahat ng mga sagnay sa kontrata, at bawat sagnay ay pabor sa iyo. Hindi mo kailangang mamuhunan ng anumang pera, ngunit pagmamay-ari mo ang kalahati ng mga pagbabahagi at ikaw ang mamamahala sa kumpanya. Ang Evermore Group ay bibili ng mga gulay sa mga presyo sa merkado. Hanggat inihatid mo sila sa Oak Haven, makakakuha ka ng 50% ng mga kita. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga shareholder sa likod ng Evermore Group ay ang pamilyang Carter at ang Carter Semiconductors. Ang pamilyang Carter ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya sa Oak Haven." Sa puntong ito, diretsyong tumingin si Stuart kay Dave at seryosong idinagdag, "Kaya nga sinasabi kong maswerte ka. Sa suporta ng pamilyang Carter, hindi lamang kayo makakagawa ng hindi maisip na yaman, ngunit ang aking kumpanya ay makakaahon din sa kumukulong." Agad na naalala ni Dave ang sinabi ni Jeric, "Kung pinamamahalaan mo ng maayos ang aming kumpanya, kikita ka ng malaki, pagkatapos ay maaari mong piyansahan ang kumpanya ng iyong ama o kahit na i-upgrade ito." Ngayon, ganoon din ang sinabi ng kanyang ama. Natitiyak niyang tama ang pinili niyang makipagtulungan kay Jeric. "Dave, ang swerte mong nakipagkaibigan kay Mr. Agosta. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking kumpanya. Sa tulong ni Mr. Agosta at ng pamilya Carter, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa iyo," masayang sabi ni Stuart. Nakita ni Dave ang antas ng tiwala sa mga mata ng kanyang ama, na hindi pa niya nakita noon.
Noong nakaraan, siya ang pinuno ng isang lokal na gang sa Frost Home, at itinuring ng kanyang ama si Lan bilang kanyang kahalili. Hanggang sa naging baldado si Lan sa isang aksidente ay nagsimula ang kanyang ama. Tumakbo upang sanayin siya bilang kanyang kahalili. Gayunpaman, ang kanyang ama ay nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan sa negosyo. Sa pagkakataong ito lamang nagsimulang magtiwala sa kanya ang kanyang ama. Ang kanyang pakikipagtulungan kay Jerick ay nagbigay daan sa pamilya Thompson na magkaroon ng suporta ng pamilya Carter. Nakita ni Stuart ang pag-asa ng pamilya Thompson at ang kakayahan ni Dave. Ipagkakatiwala niya kay Dave ang negosyo ng pamilya. Masaya si Dave na kinilala ng kanyang ama at nagpapasalamat siya kay Jerick. Tumingin si Stuart kay Dave at sinabi ni Jerick na dapat iset up ang food company sa loob ng 15 araw. Tatawagan ko ang Industry and Commerce Department mamaya. Makukuha mo ang business license bukas. Sabihin sa iyong mga tauhan na pumirma ng mga kontrata sa mga magsasaka sa lalong madaling panahon, at maghanap din ng ilang daang chef sa kanayunan. Pumunta ka bukas sa downtown at bumili ng 12-dosenang mga truck. Mayroon akong isang hindi kumikitang pabrika sa mga suburb. Maaari mo itong gawing kumpanyang bumibili ng pagkain. Available ang mga manggagawa doon, kaya hindi mo na kailangang kumuha ng iba. Oo, tatay. Nakinig si Dave sa ayos ng kanyang ama at magalang na sumang-ayon. Habang pinag-uusapan nila kung paano magtatag ng isang kumpanya sa pagbili ng pagkain, si Jerick ay nakaupo sa sofa sa kanyang silid sa hotel. Masayang umiinom ng isang baso ng alak. Biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito at nakitang tawag iyon ni Lillian. Hello, Lillian. Namiss mo ba ako? Sagot niya habang nakasandal sa sofa. Nagpe-film ako ng variety show sa Vista Verde. Nagpapahinga ako, kaya tinawagan kita. Anong ginagawa mo ngayon? Ang malumanay at matamis na boses ni Lillian ay nanggaling sa telepono. Napaka-relax ng kanyang matamis na boses. Nasa business trip ako sa Elmwood. Umiinom ako mag-isa ngayon sa hotel. Naiinip ako, sagot niya. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanya, at sinabi niya, tapos na ako rito. Paano kung pupunta ako para makita ka? Talaga. Hindi maitago ni Lillian ang saya. Gayunpaman, agad siyang tumanggi. Hindi pwede. Napakalayo ng Vista Verde mula sa Vane. Mapapagod ka. Ngumiti si Jerick at sinabing, huwag mo akong alalahanin. Noong huling beses kang bumalik sa Oak Haven, nagpunta ka sa ibang lungsod para sa paggawa ng pelikula bago kita makita. Girlfriend kita, pero matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi maganda sa relasyon natin. Nanatiling tahimik si Lillian. Gusto niya itong makita, ngunit natatakot siyang mapagod ito. Sige. Babalik ako sa Oak Haven sa gabi. Pagkatapos ay sasakay ako ng flight papuntang Vista Verde para makita ka. I-text sa akin ang address ng iyong filming site, sabi ni Jerick kay Lillian sa telepono. Mahinang sagot niya. Ramdam niya ang kaligayahan nito sa tono nito. Magkita tayo. Bukas na lang. Okay. Palm. Okay. Malambot at malumanay ang bawat sagot niya. Nais ni Jerick na makita siya kaagad at mahalikan. Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-book siya ng plane ticket mula Oak Haven papuntang Vista Verde para dito. Gabi. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang bagahe at nag-check out. Pagkatapos noon, pumunta siya sa parking lot at nagmaneho pabalik sa Oak Haven. Makalipas ang 4 na oras, bumalik siya sa Oak Haven bandang 8:00 ng gabi. Sa halip na bumalik sa Palazzo, dumiretso siya sa New Haven Commercial Plaza para makita si Claire. Sa pagbabalik, tinawagan siya nito at sinabihang maghintay sa opisina. Pagdating niya sa New Haven Commercial Plaza, ipinaroda niya ang kanyang sasakyan at naglakad papasok sa gusali. Sumakay siya ng elevator papunta sa opisina ni Claire sa 20th floor at kumatok sa pinto. Kabanata 110. Pumasok si Jerick sa opisina at isinara ang pinto. Di ba sabi mo babalik ka bukas? Lumapit sa kanya si Claire na may dalang 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang isa sa kanya. Humigup siya, pagkatapos ay sinabing, nagawa ko ang lahat sa kalahating araw, kaya maaga akong bumalik.
Tapos umupo silang dalawa sa sofa. Puno ng saya ang mga mata ni Claire. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, nalutas mo na ang supply ng pagkain at ang pagkuha ng mga chef, hindi ba? Tumango siya. Oo, mayroon ako. Pagkatapos noon, inilapag niya ang kanyang kape at binuksan ang kanyang briefcase. Inabot niya sa kanya ang kontratang pinirmahan nila ni Dave. Tingnan mo. Kinuha niya iyon at binasa. Pagkatapos niyang basahin iyon, lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. Tanong niya, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Napabuntong hininga siya at nagbiro. I originally wanted to keep a low profile, but my strength didn't allow me to. Sa totoo lang, bilyonaryo ako. Halos hindi na niya mapigilan ang pagtawa. Binigyan nga ni Jeric si Dave ng 20 milyong dolyar, na nagpatunay na hindi siya nagyayabang. Ngunit hindi niya alam kung paano siya naging bilyonaryo. Nag-iisip ng kung ano, kinakabahan siyang nagtanong, nagnakawan ka ba ng bangko? O nakagawa ka ba ng isang nakagigimbal na krimen? Sa tingin mo ba masama akong tao? Boyfriend mo ako. You should trust me, mabilis niyang paliwanag. Humingi siya ng paumanhin, ngunit hindi ko malaman kung saan mo nakuha ang lahat ng pera. Seryosong sagot niya, nanalo ako sa loto. Nakuha ko ang pera ng legal. Ano? Bulalas niya sa kanyang puso, nanalo siya ng 20 milyong dolyar sa lottery. Ang sagot niya ay lampas sa inaasahan niya. Pero kitang-kita niya sa mga mata nito na hindi siya nagbibiro o nagsisinungaling. Nagsasabi siya ng totoo. Noon lang siya bumili ng paliwanag niya. Akala niya napakaswerte niya. Natauhan siya at sinabing, nag-invest ka sa food company sa ngalan ng Evermore Group. Ililipat ko ang pera sa iyo mamaya. Hindi na kailangan. Kayang-kaya ko. Tumanggi siya sa casual na tono. Natigilan siya sa narinig. Kahit mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya, hindi niya basta-basta kayang gumastos ng 20 milyong dolyar tulad niya. Kailangan niyang humingi ng pahintulot sa kanyang lolo at mga magulang para makakuha ng napakaraming pera. Kung kailangan niyang maglipat ng 20 milyong dolyar kay Jeric, magagamit lang niya ang kabisera ng Evermore Group. Ibinenta ni Jeric ang 50% ng mga bahagi ng Evermore Diner kay Benjamin sa presyong 100 milyon, na lahat ang kabisera ng Evermore Group. Hindi niya maiwasang tanungin si Jeric, magkano ang pera mo bukod sa 20 milyong dolyar? Malumanay siyang sumagot, hindi gaano, mga 600 milyong dolyar. Iyon lang ang pera niya sa ngayon. Pagkatapos niyang kumita ng 300 milyong dolyar sa pamamagitan ng pagbili ng mga stock ng Harvester International Group, hindi niya piniling huminto. Noong nakaraang buwan, namuhunan siya sa ilang iba pang mga stock sa pamamagitan ng kanyang God's Eye. Umakyat silang lahat. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa stock market, nakakuha na siya ng 600 milyong dolyar. Laking gulat ni Claire kaya napabuka ang bibig. Hindi siya makapaniwala na kumita siya ng 600 milyong dolyar. Napakalaking pera noon. Ang New Haven Commercial Plaza, na pinamunuan niya, ay may market value na humigit kumulang 200 milyong dolyar. Ang Carter Semiconductor ay nagkakahalaga lamang ng 2 bilyong dolyar. Ang pamilya Carter ay maaaring mag-withdraw ng hindi hihigit sa 1 bilyong dolyar sa cash. Gayunpaman, si Jeric ay mayroong 0.6 bilyon. Nagulat si Claire. Matagal bago siya nakabawi sa kanyang pagkagulat. Nagtataka siyang nagtanong, paano ka kumita ng napakaraming pera? Mahina ang sagot niya. Napakaswerte ko simula nang manalo ako sa loto. Namuhunan ako sa ilang mga stock at gumawa ng 600 milyon. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Naisip niya. Pakiramdam niya ay dapat niya itong makilala sa ibang paraan. Hindi niya akalain na swerte lang pala. Napakahirap para sa isang ordinaryong tao na kumita ng 600 milyong dolyar sa stock market. Ang mga malalaking institusyong pinansyal lamang ang nakagawa. Sa makatuwid, sa kanyang mga mata, si Jeric ay isang henyo sa stock market. Maaari mo bang sabihin sa akin kung aling stock ang bibilhin mo bago mo ito bilhin sa susunod? Pagmamakaawa niya sa mahinang boses habang nakatingin sa kanya na may paghanga. Naunawaan niya na naiinggit siya sa paggawa nito ng 600 milyong dolyar sa stock market.
Gusto niyang kumita sa stock market sa tulong nito tulad ni Gerald. Bihira siyang magmakaawa sa kanya ng ganito, kaya hindi niya bibitawan ang ganoong magandang pagkakataon. Nagkunwari siyang nag-isip at sinabing, I can tell you, pero secret lang. Hindi ko sasabihin kahit kanino ng ganoon kadali. Kung malalaman ng lahat ang sikreto ko, hindi na ako kikita ng kayamanan. Napailing si Claire at sinabing, Pursue your girlfriend. Hindi mo ba masabi sa akin? Kahit sabihin mo sa akin, hindi ko sasabihin sa iba. Tumingin ito sa kanya at sinabing may masamang tingin. Girlfriend kita, pero bihira mo akong halikan. Paano kung halikan mo ako at iparamdam? Dahil sa sinabi niya, gusto siyang suntukin ni Claire. Iyong pag-ibig. Kaninang umaga, niyakap siya nito at formal na sinabi sa kanyang pamilya na girlfriend niya ito. She muttered secretly, paano niya nasabi iyon? Kahit na bihira ko siyang halikan, hindi ibig sabihin na hindi ko siya mahal. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay tinanggal ang mga ito. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya siya at nagtanong, sasabihin mo ba sa akin kung aling stock ang bibilhin mo pagkatapos kitang halikan? Tumango siya. Oo, gagawin ko. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at hinalikan ang kaliwang pisngi nito. Hindi man ito ang unang beses na hinalikan niya ito, namula siya. Gayunpaman, ibinaling niya ang kanang pisngi sa kanya. At dito, nahihiya siyang gawin ulit iyon, kaya tumanggi siya. Hindi. Sabi niya nang hindi nasisiyahan, hindi ko maramdaman ang pagmamahal mo, kaya hindi ko matandaan kung anong stock ang gusto kong bilhin. Kung hahalikan mo ulit ako, sa tingin ko maaalala ko. Bagamat alam niyang nagbibiro lang ito, siniil pa rin niya ng halik ang kanang pisngi nito. Kung tutuusin, mahal niya ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Kinurot niya ang braso niya. Napangiwi siya sa sakit. Aray! Naalala ko. Bumaba ng husto ang stock ng Gastronova Ventures bukas. Maaari mong bilhin ang mga ito ng maramihan. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ibebenta ang mga ito. Gastronova Ventures. Hindi niya inaasahan na hilingin niya sa kanya na bumili ng kanilang mga stock. Ngunit kumita siya ng $600 milyong mula sa pamumuhunan sa stock market, kaya nagpa siya itong makinig sa kanya. Sige, bibili ako bukas. Pumayag naman siya. Tumayo si Jeric sa sofa at iniba ang topic. Si Dave na ang bahala sa food supplies at logistics sa Elmwood, at makikipag-ugnayan siya sa iyo pagkatapos niyang mag-recruit ng mga chef. Binigay ko ang phone number mo sa kanya. Nakuha ko. Tumango siya. Kinuha niya ang kanyang briefcase at sinabing, ihahatid na kita pa uwi. Umiling siya. Hindi na kailangan. May gagawin pa ako. Pwede ka munang bumalik. Tumango si Jeric. Pagkalabas ng gusali, dumiretso siya sa Oakhaven Airport. Sa alas 9:30 ng gabi, siya ay nasa isang eroplano mula Oakhaven papuntang Vista Verde.